Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor Ochi, maging sa lahat ng mananampalataya sa Pentecostals of Jordan, maging sa ating mga taga-subaybay sa programang ito, sa mga kapatiran sa buong bansa, at maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating grupo, kasama sa ating grupo sa Pentecostal Yes We Are. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa gawaing ito. Kasama ko po ngayon si Maxwell at kami po ngayon ay mag-i-ere kasama ninyo, kaming dalawa ngayon, Leviticus chapter 19 verse 1 hanggang 10. Ito po pagkasabi, ito po pag-aaralan natin sa umagang ito. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Igalang ninyo ang inyong mga magulang. Ipangili ninyo ang mga araw ng pamamahinga. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyusan, ni gagawa ng mga imahin upang iyan ay sambahin. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng haing pangkapayapaan, gawin ninyo iyon ayon sa mga tuntuning ibinigay ko upang maging karapat-dapat sa akin. Dapat ninyong kanin iyon sa araw ring yaon o sa kinabukasan. Kung may matira ay sunugin ninyo. Kung iyon ay kakanin sa ika-3 araw, hindi na magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala ang kakain niyon sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal dahil dapat siyang itiwalag. Dapat siyang itiwalag sa kapulungan. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, ititira ninyo ang mga nasa gilid at huwag na ninyong babalikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ng bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo iyon sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Sa umagang ito, atin pong pag-uusapan ang pangatlo po sa ating core values na na atin pong madalas na sinasabi, yung living holy. Sa ating core values po, meron tayong 3. Ito po yon. Una is loving God. Pangalawa is loving the people. At pangatlo po is living holy. Itong living holy po ay pag-uusapan natin. Ang kabanalan po ay madalas sinasabi ng maraming tao is sa panlabas, It's not only in action, but it started in the heart. Ang kabanalan po ay mag-uumpisa yan sa puso. At lalabas po yan sa ating panglabas na kaanyuan. Tama ba dong? Kasi po, kung tayo ay nakasalalay lang sa panlabas na bagay, ang kabanalan, it's lesser of value, Maliit lang po ang value niyan. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na rin po mabuti ang panlabas na kabanalan. Ganito lang po ang prinsipyo niyan. A modest heart will eventually produce a modest dress. So kung modest ang heart ng isang tao, magiging modest din yung dress niya. But a modest dress has a lesser effect on a heart. Probably a man or a woman may have a modest dress, but in her heart, she has a lustful heart. So ibig sabihin, hindi porke yung kanyang pananamit ay maganda na o hindi porke yung damit niya is moderate at kaaya-aya, hindi ibig po sabihin na hindi na lustful o hindi na mapang-akit yung puso niya, hindi na kasamaan yung nasa puso niya. Pero ito po madalas na nangyayari. Ang pandamit natin sa labas ay nagre-reflect po minsan doon sa puso natin. Kung lustful po yung heart natin, probably makikita yan sa labas. Lustful din yung pananamit natin. Ibig sabihin, kasi ano bang purpose ng pagdadamit? Probably to cover, of course, the very reason is to cover the body. Pero kung ang reason natin is ipakita yung nandoon sa ating mga katawan, probably hindi na po siya akma, Hindi na po siya nagbibigay ng kabanalan. But with regards po sa kabanalan sa puso, ito po yan. Kung ano pong nasa laban ng puso natin, siya pong dapat magiging nasa labas. Ngayon, if we want to please the Lord, we have to ask kung tayo po'y magdadamit o tayo po kaya'y gagawa ng isang bagay, ito po ba'y kaya-aya sa aking Panginoon?
Kung halimbawa, makikita ako ng Diyos sa suot kong ito, matutuwa kaya siya? Yun po ang tanong doon eh. Kasi kung halimbawa, sa suot natin, we are just pleasing human, it's not really living holy. No, hindi po natin ibig sabihin maging losyang tayo. Mali na rin po yun, no? Kasi kung ang Diyos din makakita sa iyo, magsasabi na, ano ka ba, losyang ka na? Hindi naman siguro ganon. But God wants us to live holy, no? Kasi sa harapan ng Diyos, pag sinabing holy is kaaya-aya, no? Kabanalan. Dito nga po sinabi ng Panginoon na magpakabanal kayo gayong ako man si Yahweh ay banal. Kung siya po ay banal, nararapat lang po ng isang Kristiyano ay magiging banal, hindi lang sa panlabas, kundi maging sa panloob, no? Kasi minsan, nagiging judgmental ang tao dahil sa panlabas na kaanyuan ng tao. Dahil sa sinusuot niya, ginajudge na natin ang isang tao na hindi ka banal dahil yan yung suot mo. No, hindi po yun. Kasi sa panlabas lang po yun eh. Umpisahan natin sa puso. Kung ang puso po ng isang tao ay matuwid at hindi niya lang kasi alam kaya siya nananamit ng ganun, walang problema, no? Pero kung halimbawa alam niya na yung isang bagay ng kabanalan, alam niya na kung paano magsuot ng kabanalan, gayon pa rin ang ginagawa niya, probably may question na yon, no? It's not really, they wanted, they are rebelling against God. Kung magre-rebel din ang isang tao against sa Panginoon, they are causing rebellion against God, They are causing rebellion against God. Anong mangyayari? They are not fighting against the church, they are fighting against God. Because God says, you have to be holy. Because I am holy. No, ang kabanalang ito, ulitin ko po, nag-umpisa ito sa loob. Kung babasahin niyo po ang Leviticus, nako, sasakit ang ulo ninyo. Dito po kasi yung issue din patungkol kay Vice Ganda at kay Manny Pacquiao. Dito po yun mababasa eh. Yung ang lalaki, huwag kang magkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki o babae sa babae. Kasi ang gumagawa nito ay kasuklam-suklam, no? Abomination talaga ito. So kung tingnan po natin, ang kabanalan ng Panginoon ay talagang hindi ganun katulad ng standards ng tao. Minsan kasi sinusukat natin ang kabanalan ayon sa standard ng tao. Ngayon, pag susukatin natin ayon sa standard ng tao, ano pong mangyayari? Tayo pong lahat ay magiging malaswa. Kahit ang pananamit natin ay maganda, pero ang puso natin ay malaswa, wala rin po yung pakinabang, no? At hindi rin po ibig sabihin dahil maganda yung pananamit natin, magalang ang pananamit, hindi na rin ibig sabihin ng puso natin ay hindi malaswa. So, lesser value po yung pananamit na yan. So, ang una pong dapat magbago, puso po natin, no? Ang puso natin dapat maging banal sa harapan ng Panginoon. Tanggalin ang kalaswaan, tanggalin yung mga negative thoughts, mga negative feelings, emotions, at masasamang kaugalian. Sa gayong paraan po, magre-reflect po yun sa pananamit, sa pananalita, at sa ating paggawi. Kasi po, ganito, by the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ang puso po natin ay nagre-reflect po ng kasamaan, galit, ano pong lalabas? Siyempre, galit po. Tama po ba? So sa gayong paraan, makikita po natin na hindi pala ang panlabas ang dapat unahin. Pagdating sa kabanalan, ang unahin po ay kung anong nasa panloob. Ngayon, kung ayusin natin ang ating ugali, tatanggalin natin yung pagiging rebelde, o di kaya mag-uumpisa tayo sa pamumuhay ng may kabanalan. Say for example, iiwasan na natin yung mga gawang hindi kaya sa harapan ng Panginoon. So yun ang magkukos po na tayo po'y mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi na po tayo mamumuhay ayon sa ating kagustuhan. Agree na si Dodong, no? Dalawa lang kasi kami dito eh. So ngayon po, nais kong i-challenge sa inyo. Ang kabanalan ay umpisa natin sa puso. Kausapin natin ang Panginoon. Umpisahan natin na ang Diyos ay bigyan natin ng pansin sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Kausapin natin siya ng buong puso na, Lord, gusto ko pong mamuhay ng may kabanalan. Kung gusto niyo pong mamuhay ng may kabanalan, nais ko pong iparating na pwede pong mangyari sa buhay natin ito kung atin lang pong gugustuhin. Kasi nag-uumpisa po yan sa desisyon. Kung tayo po'y magdidesisyon na mamuhay ng may kabanalan, at mula ngayon ay susundin natin ang kalooban ng Diyos, susundin natin ang bawat salita ng Diyos, hindi po mahirap ito. At tayo po'y magiging manal, hindi lang sa loob, kundi maging sa panlabas din. No, umpisa natin sa panloob. Huwag muna sa panlabas, kalimutan muna yung panlabas, no? Umpisan muna sa panloob. Kung meron tayong pusong magpakumbaba, handang sumunod sa kalooban ng Diyos, yung panlabas, napakadali lang po niya, no? Umpisahan natin sa puso natin, ayusin natin sa harapan ng ating Panginoon. Ito pong muli si OJ Solitario na muling magpapaalala po sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ng tinapay ng buhay.
digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat at sa ating mga